Praise the Lord, isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord at ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes. We're now live, opo, no, under Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. At kasama ko nga po sa community sila Pastora Ana Teresa Calugtong, Pastora Che Hubilia, Pastora Gemma Ditubio, and others, opo, no. So, good morning po, no? At tayo po ay patuloy na maghanda, patuloy tayo na maglaan ng pandinig sa mensahe ng mabuting balita at hayaan po natin na ang Diyos ay patuloy at malayang makagalaw ng buong kapangyarihan sa atin pong mga buhay. So good morning po, good morning. Opo no, bago tayo dumako sa tinatawag na live streaming. Opo no, so ang inyong lingkod po ay humihingi una ng paumanhin dahil hindi po tayo nakapag-live kahapon ng umaga because of something technical interruption. Opo no, so napakabagal po ng internet kahapon, hindi po makapag-live ang inyong lingkod kahapon. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Opo no, kung sa sa internet nga po, no. So ayun po, no, so ngayon salamat sa Panginoon na we're going live na at ito tayo po ay gagamitin muli ng Panginoon para minsan pa nating pagsaluhan ang mensahe ng mabuting balita. So good morning po, good morning sa mga anak ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Opo no, ang inyong lingkod ay minsan pa patuloy na nagpapaalaala patungkol sa atin pong mga mahalagang gampanin na dapat po nating gawin. Opo no, para po sa kapakinabangan ng iba pang mga mahal natin sa buhay na hindi experience ng ganitong uri ng sitwasyon na sa kung saan ang mabuting balita ay kanilang napapakinggan. So let us share opo no this program. Let us post it to our walls and then hayaan po natin na ito ay makita, mapakinggan ng atin pong mga mahal sa buhay sapagkat opo no sa panahon po natin ngayon ito yung pinaka the best na pamamaraan para ma-share sa kanila ang ebanghelyo. So yun po no, pangalawa yun pong ating prayer. Opo, yun pong ating daily prayer, yun pong ating constant communication with God. Opo no, huwag po nating makalimutan. Opo no, na ano man po yung ating ginagawa, nasa harap man tayo ng labahin. Opo, naglilinis man po tayo ng atin pong mga tahanan. We are so-called busy mothers. Opo no, pwede naman po nating isabay yung atin pong panalangin habang tayo ay mayroong ginagawa. Opo no, at hayaan natin na ang Diyos ay patuloy tayong kumprontahin sa atin pong mga panalangin, opo, while we were still working. So ayun po, do not forget to pray, opo no. Pero kung gusto ninyong maupo, magkulong sa loob ng inyong silid at makipag-niig sa ating Panginoon, higit pong mas mainam. Opo no, pangatlo, yun pong ating YouTube channel under the name of Sister Joanne Carol Morales. Opo no, atin pong i-hit yung like. Opo no, atin pong i-share and then after nating ma-share, atin pong i-subscribe para po maka-update tayo sa tinatawag na mga videos and live streaming program na mayroon po tayo sa ating pong community. So yun po no. So good morning sa mga anak ng Diyos. Opo no, good morning kila Sister Merlin Vergara, kila Sister Leah Limit, Factoranan. Opo no, kila Sister Veneranda Castillo. Opo no, good morning po sa mga anak ng Diyos, mga early birds na maaagang bumangon para makinig ng mensahe ng mabuting balita. We were now in the book of Matthew chapter 23. Opo no, so tayo po ay nasa sa mga kabanata ngayon na hindi natin lubusang napagbubuksan noong mga unang panahon. Opo no, so ito po yung favor ng atin pong Panginoon sa estratehiyang inilagay niya sa puso't isipan ng inyong abang lingkod na ang banal na kasulatan ay atin pong pagnilayan
book by book, chapter by chapter, verse by verse. Opo, no? Wala tayong lalagpasan. Opo, no? At wala tayong ititira. Opo, no? Abutin tayo ng pagdating ng Panginoon na nasa ganitong uri ng kalagayan. Purihin po ang Diyos. Opo, no? So, ayan, tayo po ay magsimula na. But before we do that, opo, no, tayo po muna ay manalangin, of course. Opo, hingin po natin sa Panginoon yung kanyang paggabay. So, tayo po ay dumulog sa presensya ng Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, sa umagang ito kami po ay dumudulog sa iyong biyaya. Nagpapasalamat sa napakagandang pribilehiyo na sa umagang ito kami po ay naandito at iyong patuloy na ginagamit para patuloy na pagnilayan ang mensahe ng mabuting balita. Salamat po, amin pong dalangin na kami po ay iyong patuloy na mapangunahan. Samahan ninyo kami, Panginoon, at patuloy na bigyan ng sapat na kaalaman, kaunawaan sa mensahe ng mabuting balita na amin pong pagsasalu-saluhan. Thank you for this great blessing na amin pong patuloy na nararanasan. Hayaan ninyong sa umagang ito patuloy naming i-welcome ang iyong presensya sa amin pong kalagitnaan at ang banal na espiritu ang buong kapangyarihang mag-ilumina sa amin pong mga puso't isipan. Sa amin pong mga kapalpakan, we do believe, Father, na ikaw po ang Diyos na kikilos sa amin pong mga buhay upang unti-unti kaming linisin, ituwid sa amin pong mga pamantayan at ayon sa kalooban po ng Diyos na makapangyarihan, ay dumating sa amin yung panahon kami ay makalakad sa iyong kalooban. We do believe that we are predestined to be conformed to the image of your Son, Jesus Christ. Salamat po sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Mapapurihan ka po, Panginoon, luwalhatiin ka, dakilain ka, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise the name of the Lord. So, ayun po, no? So, katulad po nung nabanggit ko, we were now in the book of Matthew chapter 23. Opo, no? But before we read it, akin pong bigay sa inyo yung mahalagang anunsyo concerning our brothers in Apalit. Opo, no? Our brother in Apalit, Brother Rolly Vergara. Opo, no? Sa mga kapatid, ako po nananawagan na isama po natin siya sa atin na pong daily prayer o po sa atin pong mga personal prayers. Opo, no, si Kuya Rolly po ay kasalukuyang dumadaan ngayon sa isang uri ng hamon sa buhay. Opo, no, na wala namang taong magiging exempted sa bagay na yan. Lahat po ay haharap sa ganyang uri ng hamon. Pero ang importante po doon, ito ay ating mapagtagumpayan at maharap ng mayroong tinatawag na pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Opo, no? Na dumating man sa atin yung ganitong uri ng sitwasyon o yung ganyang uri ng sitwasyon, we do have hope in God na tayo ay mayroong nakalaang lugar. Opo, no? Sa puso ng atin pong Panginoon at hindi tayo pababayaan ng atin pong Panginoon. Praise God. So let us pray for Kuya Rolly Vergara. Opo, no? Siya po yung asawa ng atin pong coordinator sa lugar po ng Apalit, si Ate Ellen Vergara. So, let us pray for him. Opo, no? Of course, the entire Vergara family. So, let us pray for them. Opo, no? So, ayun po, no? So, let us go to the Word. Opo, no? So, let us open our Bible in the book of Matthew chapter 23. Opo, no? Beginning from verse 1. Opo, no? Praise the name of the Lord. Opo, no? Basahin ko po muna sa wikang English. Opo, no? Please bear with me. Opo, no? Kasi medyo malinaw po yung mata ng inyong abang lingkod. Kahit doble na, may mga pagkakataon, nagdudubli-dubli pa rin ang letra o sa pag napatitig sa mga letra. So please bear with me. Opo, no? Let us read in English first. Opo, King James Version. Then spake Jesus to the multitude, to his disciples, saying, The scribe and the Pharisees sit
in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, and love the uppermost rooms at feast, and the chief seats in the synagogues, and greetings in many markets, in the markets, and to be called of men Rabbi, Rabbi. But be not you called Rabbi, for in your master, one is your master, even Christ, and all you are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Neither be you called masters, for one is your masters in heaven, masters, even Christ. But uh, he that is greatest among you shall be your servant, and whatsoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Basahin po natin sa translation ng Tagalog. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga parisiyo, ang mga eskriba at ang mga parisiyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit ng salaylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pantangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at ang pinakamataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itinataas. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating pong Panginoon, at ang Diyos po ang magpala sa salita niya na atin pong binasa. So good morning po sa lahat. Opo, no? So, batiin ko lang ng magandang umaga yung mga hindi natin nabati kanina. Si Sister Ellie Forbes, opo, no? Good morning. Opo, no? Kay Brother Lito Mulano, good morning po, no? Kay Franz Margalio, opo, kay Sister Minay, magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. Opo, no? So, ayun po, no?
Mga talata po ito na bihira nating mapagnilayan, bihira nating mapagtuunan ng pansin maliban doon sa huling talata nasa sa verse 12 na ang sino mang nagpapakababa ay itinataas at ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa. O puno ito ay madalas nating mapagtuunan ng pagtalakay sa mga Bible studies doon, sa mga fellowships, o puno, pero hindi natin natutuunan ng pansin yung tinatawag na kabuuhan po ng konteksto. So, importante kasi na mapagtuunan natin ng pansin yung kabuuhan ng konteksto kung ano yung nais ng atin pong Panginoong Hesukristong mapagtuunan ng pansin. Opo, no, ito rin yung ating mapagtuunan ng pansin. Kung ano yung nais na tukuyin ng atin pong Panginoong Hesukristo, ito din po yung ating mapaglaanan ng atensyon. Opo, no, sapagkat kung minsan po yung usapin patungkol sa tinatawag na kayabangan, opo, ay na-generalize po natin. Opo, no? Hindi naman masama yung maging mayabang basta ang ipagyabang mo ay ang ating Panginoon. Opo, hindi naman masama yung lumakad ka sa lansangan ng nakataas ang noo dahil ikaw ay mayroong Jesus na ipinagmamalaki o Diyos na ipinagmamalaki. Opo, no? So, napaka-importante po na maging malinaw ang tekstong ito para sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya. Ano ang kadahilanan? Kasi maraming mga mananampalataya na halos hindi na makapagtaas ng kanilang noo, hindi na makalakad ng maayos sa lansangan, hindi na makatingin ng diretso sa tao dahil ito daw po ay sign ng tinatawag na humility. Hindi po ganun. Opo, no, mayroon pong tinatawag na false humility. Opo, no, at ito nga po ay madalas na nangyayari sa napakaraming mga mananampalataya sa atin pong kapanahunan. Opo, no, so pag sinabing humility, opo, no, ito po ay isang uri ng attitude na ang Diyos ang magdi-develop sa puso at isipan ng bawat mananampalataya. Kaya pagtuunan po natin ito ng pansin, opo, no, this morning, at hayaan po natin na ang Diyos po ang patuloy na maparangalan sa mga tekstong ito na atin pong pagninilayan. Opo, no, sabi dito ng atin pong Panginoong Hesukristo, then Jesus spake to the multitude and to his disciples. Ang audience, lahat. Opo, no, mga tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo at ang mga disipulo o ang mga alagad. Ang pinagtutuunan po ng pansin, the Pharisees and the scribes. Opo, no? So pag pinag-usapan po natin yung the Pharisees and the scribes, sila yung mga itinuturing na tagapagturo ng kautusan ni Moses. Opo, no? Moses followers. Praise the name of the Lord. So ang sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, opo, no? Ang mga Pariseo at iskriba o ang mga iskriba at Pariseo ang mga itinuturing o itinalagang tagapagturo ng kautusan ni Moses. Opo, no? Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila. Whatever they teach us, do it. Opo, no? Ito yung instruction ng atin pong Panginoong Hesukristo. There is nothing wrong concerning their teachings. Opo, no? Wala pong problema sa kanilang mga itinuturo. Kung meron man pong mga problema, ito yung dapat na mapansin po natin, yung idinagdag nila sa kautusan, ito yung tinatawag na tradisyon. Opo, no? Na kung saan ay hindi nagmula sa kautusan ni Moses, kundi nagmula sa sabi-sabi ng mga matatanda. Opo, no? Mga minanang turo mula sa mga matatanda. Opo, no? Ito po yung mga binabanggit ng Matthew chapter 15. Opo, no? Bakit ninyo nilalabag ang kautusan o ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Opo, no? So yung tradisyon po dito, ito po yung mga paghuhugas ng kamay bago kumain. Opo, no? Ito po yung mga tradisyon o kultura na na-develop for how many years in the nation of Israel. But concerning opo their teaching about the law, opo, no, ang sabi ng atin pong Panginoon Hesukristo,
gawin ninyo kung ano yung kanilang itinuturo patungkol sa kautusan. Opo, no? Ibig sabihin, opo, no? Walang mali about their teaching. Opo, no? Walang mali about their instruction concerning sa tinatawag na kautusan o instruction ng mga Pariseo at Eskriba concerning the law of God. Opo, no? So, ito po yung dapat nating mapagtuunan ng pansin. Ito po yung dapat na makita ng mga mananampalataya na pag pinag-usapan yung tinatawag na kondisyon ng mga Pariseo at Eskriba sa aspeto ng pagtuturo, walang mali sa kanilang itinuturo about law o God's law o royal law. Opo, no? So, kung meron man pong hindi bagay na mapagtuunan po natin ng pansin sa mga taong ito na kung saan ay itinalaga ng Diyos na maging tagapagturo ng kautusan ni Moses, yun pong kanilang lifestyle. Opo, no? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sa verse 3, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa. Jesus is talking about their lifestyle. Opo, no? Ano yung kanilang mga ginagawa? Opo, no? Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Opo, no? Ito yung malaking problema ng mga Pariseo at Eskribang ito. Opo, no? Itinuturo nila ang isang uri ng bagay na hindi nila ginagawa. Opo, no? They were giving instruction to the people, opo, but they do not practice it. Praise the name of the Lord. Opo, no? Sabi dito, nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Opo, no? Praise the name of the Lord. Dito napapasok yung aspeto ng tinatawag na kayabangan. Opo, no? Na sa kung saan sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa verse 12, ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Praise God. Opo, no? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upo ang pandangal at ang piging ng mga sa mga tanging ang piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Opo, no? So pansinin po natin, pag sinabing hem of their garments, opo, no, the same situation. Ganyan din po yung kasuotan ng atin pong Panginoong Hesukristo sa may mga pagkakataong nagsusuot siya ng ganyang uri ng kasuotan, katulad po doon sa panahong ang ating Panginoong Hesukristo ay sundan ng isang babaeng dinudugo for 12 years. Opo, no, nasa kung saan ay sinabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Opo, gagaling na ako. Opo, no. So ito rin po yung kasuotan na isinuot ng atin pong Panginoong Hesukristo on that moment, nasa kung saan ito yung regular na isinusuot ng mga Pariseo at Eskriba. Opo, no, na mayroon silang nakasabit na mga borlas o beads sa laylayan ng kanilang damit. Opo, no, ginagawa nila ito regularly. Opo, aktibo nila itong ginagawa. Ano ang kadahilanan? Praise the name of the Lord, para lagi silang nakikita ng mga tao. Opo, ang ibig sabihin po kasi o ang simbolo po kasi ng mga beads na ito, opo, no, na nakasabit sa laylayan ng kanilang mga damit. Opo, ang ibig sabihin po niyan ay doers of the law o teachers of the law of God. Opo, no, so kapag nakita nila na mayroong o nakita ng mga tao na mayroong mga beads na nakasabit sa laylayan ng damit ng isang tao, opo, malinaw na po ito na ang mga taong iyon ay tagapagturo at tagasunod ng kautusan ni Moses. Praise the name of the Lord. Opo, no?
Kaya nga yung babaeng ito na dinudugo ng 12 taon, opo, no, nung makita niyang dumaan ang ating Panginoong Hesukristo, opo, no, ang babaeng ito ay buong tiyaga at buong ingat na lumapit sa atin pong Panginoong Hesukristo at nag-usal siya ng panalangin, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Opo, no? Praise the name of the Lord. So ang katanungan, hindi ba niya inusal ang panalangin ito kapag naiinkwentro niya ang mga Pariseo at ang mga Eskriba na sa kung saan ay mayroon ding kasuotan na katulad ng suot ng atin pong Panginoong Hesukristo at that moment? Opo, no? Mayroong haka-haka ang inyong abang lingkod. Opo, no? Na maaaring ginawa ito ng babaeng ito pero hindi siya gumaling. Ano ang kadahilanan? Because of the attitude of these people. Opo, no, naglalagay sila ng mahahabang palawit sa laylayan ng kanilang damit pero ang problema, bagamat ito ay simbolo ng pagsunod at pagtuturo ng kautusan, opo, no, ang problema, wala itong epekto sa kanilang buhay pananampalataya o sa kanilang buhay tagasunod ng kautusan ni Moses. Ano ang kadahilanan? Hindi naman kasi nila ini-apply sa kanilang buhay kung ano yung kanilang itinuturo. Ipinapapasan nila ang lahat ng ito sa mga tao. Kaya kung meron mang nahihirapan, kung meron mang nabibigatan, ay ang mga taong nakasunod sa kanila. Opo, we need to look at our surroundings. Why? Kasi po, baka sakali na marami ding Pariseo sa atin pong kapaligiran, sa atin pong kapanahonan, opo, no, na sa kung saan wala nang ginawa kundi magbigay ng instruction, you do this or you do that. Opo, no, pero mismong yung instruction kanilang isinasagawa ay hindi naman ibinibigay, ay hindi naman nila isinasagawa. Opo, no, halos wala na din itong ipinagkaiba sa tinatawag na mga Pariseo at Eskriba. Opo, no? Praise the name of the Lord. Halos walang epekto ito sa kanilang buhay. Ano ang kadahilanan? Opo, no, hindi naman kasi nila ito importante sa kanila. Praise the name of the Lord. Ang importante sa kanila ay yung sila'y mapuri, mapagpugayan ng mga tao. Wow, kasi itong mga taong ito, sila'y mga mahuhusay na tagapagturo. Opo, no? We need to see, opo, the greatness of the Lord. Kasi concerning law of God, concerning God's royal law, opo, no, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang batas ay ibinigay ng Diyos kay Moses. Una, para makita natin ang Diyos. Opo, no, maunawaan natin what kind of character, opo, meron ang Diyos. Makita natin kung anong klaseng katangian meron ang Diyos. Opo, no? Hindi tayo nagtuturo ng kautusan para makilala tayo ng mga tao, kundi nagtuturo tayo ng kautusan ng Diyos para maunawaan ng tao kung sino ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. This is the main reason, opo, no? Bakit tayo itinalagang tagapagturo ng kautusan? Bakit tayo itinalagang tagapagbigay ng instruction about God? Opo, no? Actually meron pong binanggit si James concerning sa kondisyon ng mga nagnanais na maging tagapagturo. Ano ang sabi ng James chapter 3 verse 1? Not many of you desire to become a teacher, for you know that those who teach put into a stricter judgment. Opo, no? Huwag nasain ng marami sa inyo na kayo ay maging tagapagturo, sapagkat ang sino mang naghahangad na maging tagapagturo, opo, ay ilalagay ng Diyos sa mas mahigpit na paghuhusga, opo, no, o sa mas mahigpit na paghatol. Opo, no? So napaka-importanteng maging malinaw po para sa atin na pag sinabing pagtuturo, opo, no, napakahalagang maging
maliwanag para sa atin na kaya tayo nagtuturo ay hindi para sabihin na kaya nating magturo. Opo, no? Kaya tayo nagtuturo ay para maunawaan ng tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ng marami. Opo, no? Maunawaan natin na God, He is holy. God, He is immutable in His character. Maunawaan natin, God, He is just. Opo, no? He is righteous. He is omnipotent. Hallelujah. He is sovereign, all-powerful. God knows all things together at once. Opo, no? Maunawaan natin na kaya mayroong kautusan ay ito yung nais ng Diyos na maging malinaw para sa atin. Opo, no? Praise the name of the Lord. At pangalawa, ibinigay ng Diyos ang kautusan, ipinaturo ng Diyos ang kautusan sa mga tao upang maunawaan natin kung ano ang kalagayan nating mga tao sa harap ng Diyos. Praise the name of the Lord. Opo, no? Ibinigay ng Diyos ang kautusan para matutunan po natin ang magpakumbaba sa harap ng Diyos na makapangyarihan. Opo, no, ito yung dahilan bakit mayroong batas, bakit mayroong kautusan. Opo, no. Nakakalungkot isipin na pag pinag-usapan yung batas, opo, no, umalis tayo sa batas ng Diyos, puntahan natin yung batas ng ating bansa. Puntahan po natin yung batas ng ibang bansa. Kaya raming mga batas ng bawat bansa ang aminin natin ang katotohanan, nasasalaula. Ano ang kadahilanan? Kasi wala ng tao ngayon ang rumerespeto sa batas. Opo, no? Kung ang batas ng bawat bansa ay hindi respetuhin ng bawat mamamayan, ng bawat individual na bansa, ano pa kaya yung batas ng Diyos na sa kung saan ay ibinigay ng Diyos upang ituro ni Moses at minanan ng mga Pariseo at Iskriba upang ituro ng mga ito upang sa pamamagitan ng kautusan ay matutunan ng mga tao ang magpakumbaba. Dahil sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin God, He is sovereign. God, He is all powerful. Opo, no? Mayroong binanggit si Apostol Pablo in the book of Romans chapter 12. Opo, chapter 5 verse 12, sorry. Opo, no? At basahin po natin. Bakit mayroong kautusan? Chapter 5 verse 12. Praise the Lord. Opo, no? So napaka-importante po kasi na maging malinaw ito para sa atin. Bakit mayroong kautusan? Bakit ba ibinigay ng Diyos ang kautusan? Bakit ba ipinaturo ito ng ating Diyos kay Moses? Opo, basahin po natin Romans chapter 5 verse 12, and then pagkatapos po natin itong basahin, pupunta tayo sa verse chapter 7. Opo, no, sa verse 7. Sabi dito sa verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Opo, no, walang exempted po dito, lahat. Opo, no, lahat. Opo, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan. Opo, at sa pamamagitan ng kasalanan kanyang nagawa, pumasok ang tinatawag na kamatayan. We become dead spiritually in the sight of God. Walang buhay spiritually na natira. Lahat patay. Opo, no? At dahil nga po dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kautusan o nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinapanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Opo, no? So ito yung napaka-importanting bagay. We need to know who God is through the law. Opo, no? He is perfect, He is sovereign, He is all-powerful. Opo, no? And everything, opo, no? God, opo, no? Siya yung ipinapakilala ng kautusan. Pangalawa, matutunan po natin na magpakumbaba sa harap ng Diyos through the law. Ano ang kadahilanan?
sapagkat we discover that we are all sinners. Opo, no? Madidiscover ng tao na tayo ay makasalanan, tayo ay hindi makapagmamalaki sa harap ng Diyos na makapangyarihan. Through the law, we discover that God, He is holy and just, and then through the law, we discover that we are sinners. We are dead in the sight of the Lord. Opo, in the sight of God. And then thirdly, we discovered na through the law, mananagot tayo sa Panginoon. Praise God. Opo, no? So, chapter 7, verse 7. Look at this. Sabi dito, sa verse 7, opo, ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ang siyang sanhi ng kasalanan? Opo, what a very beautiful question. Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, gayon man hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot, hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Opo, no? So ito yung ipinaparating ng atin pong Diyos. Bakit niya ipinaturo ang kautusan through Moses, and then from Moses to the Pharisees and the scribes, and from the Pharisees and the scribes sa atin po na mga mangangaral sa atin pong kapanahunan. Opo, no, we have the capacity, we have the ability to teach, opo, and preach the law of God. Ano yung purpose? What is the very purpose? Opo, no? Unahin po natin sa amin na mga tagapagturo. Bakit namin itinuturo? Sapagkat mayroong nagturo. Ang Diyos. Hindi mo maituro ang banal na mensahe ng mabuting balita or even the law of God. Opo, no? Without direction, opo, no? O without illumination, opo, na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan. Hindi po natin maunawaan ang mensahe ng mabuting balita, even the law of God, kapag hindi kasamahan ng Diyos na makapangyarihan. Opo, no? Kaya nga po, napakaselan po nitong magturo ka ng mensahe ng mabuting balita o magturo ka ng kautusan sapagkat sinabi ni James, babalikan natin yung sinabi ni James, huwag maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo sapagkat alam ninyo na ang nagtuturo ay hahatulan ng higit kaysa sa iba. So we need to discover na kaya natin itinuturo ang kautusan or even the gospel of Christ ay hindi para maipakilala na magagaling tayong tagapagturo. Kaya tayo nagtuturo ay para maipakilala na mayroon tayong makapangyarihang Diyos na siyang mayroong autoridad sa lahat ng bagay. Anong autoridad sa lahat ng bagay? He is the one who is able to teach us. He is the one who is able to convert us, to make us born again. He is the one who is able to open our hearts and mind and then enlightening our hearts para maunawaan po natin what is the gospel. He is the one who is able to make us righteous. Praise the name of the Lord. He is the only one. Hallelujah. Wala pong mahuhusay na pastor, wala pong mahuhusay na mga paresiyo at iskriba, wala pong mahuhusay na tagapagturo ang pupwedeng baguhin ang buhay ng bawat nakikinig. Tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no? So, pag sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, nilalawakan nila at hinahabaan nila ang pilakterya ng kanilang mga kasuotan. Jesus is talking about mga palamuti sa kanilang mga pagtuturo. Praise the name of the Lord. Opo, no? Kung sa bagay, kung atin pong pagtutuunan ng pansin yung mga palamuti sa pamamaraan ng pagtuturo,
Opo, nakaka-amaze nga po yan sa pandinig ng nakikinig. Pero sa totoo lamang po, we need to teach the Word of God directly to the heart of the people. Opo, with the help of the Holy Spirit. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun ang sabihin mo, bahala na ang Panginoong Hesus-Kristong mangusap sa mga tao. Opo, no? Praise God. Opo, no? So sabi ng banal na kasulatan, opo, no? Sabi ng banal na kasulatan, opo, no? Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya. Opo, no? Maaaring sa panahon natin ngayon, wala nang pilakterya kasi naka-simpleng polo ka lang, naka-polo shirt, opo, no? O naka-simpleng polo barong ka lang. Pero pag sinabing pilakterya, ang daming mga palamuti sa mga bagay na atin pong sinasabi. Opo, no? So, wala namang problema doon. Opo, no? Pero yung intensyon ng atin pong puso, yung intensyon, praise the name of the Lord. Yung intensyon na gusto nating tayo'y makita, gusto natin tayo'y makilala, praise the name of the Lord. Opo, no? Nagugulat nga po ako ngayon. Opo, no, na nagkaroon ng tinatawag na live streaming, opo, no, sa Facebook. Opo, yung mga hindi ko nakikilalang o hindi ko na nasusubaybayang kakilala kong mga mangangaral noong unang panahon. Nagulat ako na pastor na, and then after a few weeks, a few months, nagulat ako na bishop na. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, wala namang problema doon, pero we need to be aware, opo, no, na kaya mayroong itinuturo, opo, no, walang iba kundi ang banal na kasulatan, kundi ang banal na salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang purpose ay para makilala ang Diyos. This is the main purpose. This is the main object. Opo, no, why we preach the gospel. Opo, no, at sa inyo na mga nakikinig, bakit kayo tinuturuan? Bakit kayo tinawag ng Diyos para makinig? Sapagkat gusto ng Diyos na makilala natin ang ating Amang nasa langit. Opo, no? Kaya ang instruction sa mga nagtuturo at sa mga tinuturuan, huwag kayong patawag na Ama, sapagkat iisa lamang ang inyong Amang nasa langit. So sa mga nagtuturo sa inyo, huwag ninyo silang tawaging Ama, sapagkat iisa lamang ang inyong Ama, ang ating Amang nasa langit. Opo, no? Do not call them Father. Opo, no? Pag English, medyo controversial. Opo, no? Praise the name of the Lord. Huwag natin silang tawaging Father. Opo, no? Iisa lamang ang ating Amang nasa langit. Doon sa mga tagapagturo, huwag ninyong hayaang tawagin kayong teacher or rabbi. Opo, no? Mas specific pag sinabing rabbi. Bakit kasi pag sinabing rabbi, teachers of the law. Teachers of the word of God. Opo, no? Huwag kayong patawag na rabbi. Sabi ng atin pong Panginoong Hesus-Kristo, iisa lamang ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Bakit? Kasi, bakit ang ating Panginoong Hesus-Kristo lamang ang tagapagturo? Kasi po ang ating itinuturo ay ang kanyang lifestyle noong siya ay mabuhay dito sa ibabaw ng mundong ito. Opo, no? I-specific po natin, bakit ang Panginoong Hesus-Kristo lamang ang tagapagturo? Kasi He apply it, opo, no, to His life completely kung ano yung kanyang itinuturo. O, ang teaching about the cross, hindi naman tayo ipinako sa cross, ang Panginoong Hesus-Kristo ang ipinako sa cross. Opo, no? Teaching about yung kanyang paglalakbay patungo sa bundok ng Golgotha. Opo, no? Hindi naman tayo nagpasa ng krus papunta sa bundok ng Golgotha. Ang Panginoong Hesus-Kristo ang pumasa ng krus patungo sa bundok ng Golgotha. Opo, no? Hindi naman tayo ang hinampas ng 39 na ulit ng latigo. Hindi naman tayo ang 39 na ulit na hinampas ng yantok sa katawan. Opo, no? Ang atin pong Panginoong Hesus-Kristo. That's why talking about the Bible, ang Biblia ay nagtuturo patungkol sa kabanalan, kabutihan, at pagiging maawiin ng Diyos na makapangyarihan. Hindi po nagtuturo ang Biblia about us kung sino tayo. Maliban sa tayo ay makasalanan.
Praise the name of the Lord. That's why when we talk about ang nagpapakababa ay itinataas at ang sinumang nagpapakataas ay ibinababa. Opo, no? Punta muna tayo sa main objective, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Siya'y nagpakababa, kaya siya'y itinaas ng ating Amang nasa langit at siya ngayon ay nasa luklukan ng ating Amang Diyos. And then the other one is Lucifer. Siya'y nagpakataas, kaya't siya'y nahulog dito sa lupa. How? Opo, thou art fallen from heaven, O Lucifer, sabi ng banal na kasulatan. Praise the name of the Lord. So, sino yung mga susunod pang iluluklok ng Diyos, itatampok sa kaharian ng Diyos sa langit? Yung mga natutunang magpakababa habang sila'y naandito sa lupa. At paanong nangyaring natutunang magpakababa? They admit that they were sinners because they read and heard the law of God. Yung mga taong na natanggap ang katotohanan, kami po'y makasalanan, narinig po namin mula sa kautusan. Yung mga taong natanggap, wala po kaming maipagmamalaki sa Diyos dahil po sa sinabi ng banal na kasulatan. Yung mga taong natanggap ang katotohanan at nagpapasalamat, mayroong nangaral ng mensahe ng mabuting balita na sa kung saan ay naunawaan nilang ang Diyos lamang ang may kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Jesus himself, he declared in the book of Matthew chapter 18, unless you were converted. Hindi po tayo makukonvert ng isang mahusay at magaling na tagapagturo. Pero tayo po ay po pwedeng makonvert sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa biyaya at tulong ng Diyos na makapangyarihan. So, pag pinag-usapan po yung ating kalagayan bilang mga mananampalataya, opo, no, salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. This is the one that the Bible is teach us about our situation. Opo, no. I would like to invite you to open your Bible in the book of Ephesians, opo, no, chapter 2. Opo, no. Pansinin po natin ito. Sino yung unang itinaas? Ang ating Panginoong Hesukristo. Opo, no? At sino yung pangalawang itataas? Yung mga natutong magpakumbaba sa harap ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yung mga makasalanan. Sabi ng Efeso chapter 2, verse 1, and you had he weakened who were dead in trespasses and sins. Sa Tagalog na translation, dati-rati mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Where in time, sabi doon sa verse 2, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now work in the son of the spirit who now works in the children of disobedience. Opo, no? So ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Dati-rati mga kaaway tayo ng Diyos. Opo, na dati-rati sinusunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan, ang masamang espiritu na naghahari sa mga suwail. Opo, no? Dati-rati kabilang tayo sa mga ito, sabi doon sa verse 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh. Opo, no? In the lust of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath even as others. Kaya noong una, kabilang tayo sa mga taong ito. Sumusunod sa pitan ng laman, sa pitan ng isipan, opo, no, kalayawan. Kaya dahil sa ating likas na kalalagayan, we are sinners by nature. Because we are sinners by nature, we are children of wrath just as the others. Pag sinabing
children of wrath, opo, no, nakadestino patungo sa walang hanggang kaparusahan. Opo, no, salamat na lamang sa Diyos na hindi doon natapos ang sinasabi ni Apostol Pablo, mayroon pang verse 4. But God who is rich in mercy, opo, no, sino daw po yung punong-puno ng habag? Ang atin pong Panginoong Hesukristo, ang atin pong Diyos. For His great love wherewith He loved us, even when we were dead in trespasses, or even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you have been saved. Bagamat tayo ay nabuhay sa kasalanan, opo, no, we were dead, opo, patay tayo sa kasalanan, patay dahil sa ating mga pagsuway, tayo ay binuhay. Opo, look at this, tayo ay binuhay. God convert you, God convert us, God convert me. Opo, no, through Jesus Christ. Opo, no, by grace we have been saved. Opo, no, sabi doon sa verse 5 o verse 6, and had raised us up together. Hindi lamang tayo binuhay ng Diyos, tayo itinayo ng Diyos. Opo, itinampok ng Diyos. Opo, no? Kaya pag sinabing kautusan, opo, pagtuturo ng kautusan, dapat ang itampok ay ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtampok sa atin. Praise the name of the Lord. Huwag nating lawakan ang pilakterya. Huwag nating damihan ang mga mga matatamis na pangungusap. This is the Jesus He is talking about. Huwag nating bulahin ang tagapakinig. Praise the name of the Lord. Opo, no? Ang atin pong Panginoong Hesukristo, look at this. Sabi doon, had raised us up together and made us sit together. Where? In the heavenly places in Christ. Wow. Opo, kaya kung mayroong dapat itampok, ito po'y walang iba ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, the triune God. Manatili tayo sa baba at hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Praise God. Opo, no? Manatili tayong nagpapakababa sa harap ng ating pong Panginoon. Praise God. Hayaan natin na ang Diyos ang magkumpirma ng ating pong kaligtasan. Hayaan natin na ang Diyos ang magkumpirma ng ating pong gantimpala na tatamuhin mula sa Diyos na makapangyarihan. Just do what the law says. And God will bless you. Kung hindi mo ito kayang ipamuhay, hingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hingi po tayo ng biyaya mula sa Kanya. Hingi po tayo ng habag mula sa Diyos. God, He is gracious. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Do we believe in Christ? Yes, of course. Alam ko ang isasagot ng bawat individual. We believe in Christ. Do what He says. Let us pray. Praise God. Ama naming Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, kami po ay nagpapasalamat for this great privilege na kami po ay naatasan na maging tagapangaral. Alam namin, Ama, na mahirap mangaral. May mga taong po pwedeng tumawag sa amin ng guro, pero salamat na malinaw po para sa amin, iisa lamang ang aming guro, ang aming Panginoong Hesukristo. Po pwedeng mayroong tumawag sa amin ng katagang ama sa pananampalataya,
Pero salamat nga po na malinaw po para sa amin na iisa lamang ang aming Ama, ang aming Amang nasa langit. Kaya naman patuloy naming dalangin, Panginoon, na una sa iyong lingkod, patuloy na mabigyan ng courage na makapagturo ng iyong mga salita at hayaan po ninyo na yung katangiang iyong inilagay sa amin pong pagkatao bilang tagapagturo ay manatili sa amin buong tapang na ipagsigawan kung ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan at huwag po ninyong hayaan na bulahin lang namin ang tao gamit ang iyong mga salita, kundi bagkus masabi namin kung ano yung dapat naming sabihin ayon sa sinasabi ng iyong mga salita. Sa mga nakikinig, Panginoon, aking dalangin na patuloy mo po silang abutin, patuloy na bigyan ng kakayanan na tanggapin ang katotohanan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat wala pong magdadala sa amin patungo sa buhay na walang hanggan, maliban sa iyong Biblia na sa iyong salita na patuloy mong iniilumina at nililinaw sa aming mga puso at isipan. That's why every time, Father, na meron kaming pangangaral, we are praying, just simply illuminate our hearts and mind and talk to us, Father God, softly. Hayaan ninyo na every time na mangangaral po kami, ay pasimula sa iyong abang lingkod, ay matutunan naming tanggapin ang sinasabi ng iyong mga salita. Matutunan po naming magpakumbaba, Ama, sa iyong harapan, sapagkat ikaw po ang nagsabi, ang sino mang nagpapakababa ay itinataas at ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa. So Father God, the Bible is talking about our attitude. At alam po namin na mahirap baguhin kung anong klaseng ugali meron kami. Pero patuloy kaming umaasa na ikaw po ang Diyos na may kapangyarihang baguhin ang aming asal. Baguhin ang aming pag-uugali. I-transform kami katulad ng amin pong Panginoong Hesukristo. That's why, Father, we are praying at sa iyo namin idinudulog ang umagang ito. Aking dalangin na patuloy pong abutin ang buhay ng mga mananampalataya, ang mga anak mo na tanging ikaw lamang po ang inaasahan. We are praying for, of course, sa BJC Apalit, ang sitwasyon ngayon po ni Kuya Rolly, si Ate Ellen, Father God, we are praying for them. The entire BJC Apalit local church, we are praying. Dalangin ko ang iyong patuloy na pag-abot sa sitwasyon ni Kuya Rolly. At akin pong hiling, Ama, na kung ano yung iyong kalooban, ito po yung mangyari. Kung ano yung iyong nilalayon para sa buhay ng anak mong ito po yung mangyari. At dalangin ko nga po na bigyan ninyo si Ate Ellen at si Kuya Rolly ng katatagan sa isang uri ng tadhana na ikaw po ang nagtakda. Hayaan po ninyo na ito ay matanggap ng buong kaluagan. Kaya naman sa iyo namin ipinapagkatiwala the entire situation na meron ang BJC Apalit Local Church. Ingatan po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa at hayaan ninyo na sa sitwasyon ay hindi maapektuhan yung kanila pong pagtitiwala sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan. So I am praying for Kuya Rolly Vergara, Ate Ellen Vergara, kila Sister Filomena Morales, kila Sister Edwina, kila Sister Cecil, kila Sister Maricel, Sister Luz, kila Brother Fred, kila Brother Lito, kila Kuya Felix, Tatang Emo, kila Brother Gilbert, kila Brother Andy, the entire BJC Apalit sa iyo namin pinapagkatiwala, Ama. Akin pong idinudulog sa iyo ang sitwasyon ni Kuya Rolly at hayaan mo po na patuloy kong mabanggit kung ano yung kalooban mo, O Diyos. Ito po yung mangyari. So Father God, we are praying also kila Ate Meli Mateo Ballester, kila Sister Merlin Vergara, Sister Marilyn Perilla, kila Ate Helen Marsan and Kuya Rick Marsan, kila Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, the entire Malabad family. Ganon din po kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio, kila Brother
Victor Condes Gueriva, kila Sister Love Garcia, kila Sister Mary Grace Veñas, Father God, Sister Monica Garcia Domingo. Ganon din po sa Margallo family, kila Franz Fumica and Nusumi Matsusaki Margallo, kay Manay Salve, kay Cheryl, kay Faye, kay Jo Marie, kay Jonathan, kay Freshalin, the entire Margallo family, we are praying, Father God. We are praying also sa buhay po nila Sister Leah Limit Pactoranan, Sister Nieves Limit, ganun din kila Ate Nelia Laraya at Kuya Jose Laraya. And then I pray, Father God, sa sitwasyon ni Kuya Jose, ni Brother Bart, ni Ate Nelia, kay Brother Edgar Limbo. We are praying for their situation. We claim that you are the God that healeth thee. That's why we are praying, Father God, na ikaw po ang patuloy na umabot sa kalagayan nila Kuya Jose. So, we are praying also kay la Sister Susan, Brother Bart Sibulina, Nanay Presi, Sister Grace Murillo, sila Sister Oyes, at Sister Nori Sabilita. Praying also kila Kuya Fernan Lucero at Brother Rodel Cabanganan. Ganun din po sa buhay nila Sister Estela Tiranya, Brother Tito Tiranya, Sister Maribet Reyes Caniega. And then we are praying for Garcia family, kila Cheryl at JC Garcia, lalo na po sa kanilang anak na si Bea Garcia, isang 4 years old child na alam po namin na kailangan ang iyong makapangyarihang pagkilos para ilagay sa maayos na kondisyon ang si baby Bea Garcia. So Father God, we are praying also sa entire BJC, specifically sa BJC Metro Manila Local Church, sa pangunguna po nila Pastora Che Hubilla, si Mama Tila, ang Kurong family, si Ate Luz, si Kuya Joe, si Jason, si Juby, Sail, ang Escriba family, Sister Leia, Brother Ronnie, Brother Eman, and Sister Ella. Ang Herrera family, we are praying for Sister Pearl, Brother Christopher, at sa kanilang baby na si Cassie. Ganon din po sa Pantalyon family, kay Sister Eleanor, kay Brother JB, at kay Juno. We are praying sa isa pang baby na kapatid ni Juno, Father God. Ganon din po sa Doktama family, kay Brother Hinaro, kay Rosalie, at sa mga bata. And then of course, we are praying for Ate Josie, Opo Rivo, Kuya Willie Rebo, Sister Tintin, Brian, Ethan, and Christian. At sa iyo namin itinutulog maging ang kondisyon po nila Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales at maging si Brother EJ. So Father God, we are praying for the entire BJC Metro Manila, even the Kalugtong family, Pastora Ana Teresa Kalugtong, at Brother Gerald Kalugtong, Jose Martin Kalugtong, Sister Didit Kalugtong, Brother Jojo Ebol, the entire Ebol and Kalugtong family, we are praying. Ang Mulano family, si Brother Lito, Sister Imelda, Sister Milet, Sister Jemeline, Sister Geneva, Sister Erica, Brother Denmark, si Brother Henry, Brother Ernel, at sa mga apo, Father God, ganun din sa mga kapatid, kila Brother Alvin Iscala, kila Sister Amin, kila John Stephen Calapillo, sa Pagaduan family, kay Ate During, kay Monique, kay Chris, at sa mga apo, Panginoon, sa mga anak ni Monique, Father God, we are praying. Ganun din po sa Pagaduan family, kay Brother Eric, kay Sister She, the entire Pagaduan family, we are praying. Kay Baby Arian, of course, we are praying. At sa mga Bible studies and churches, Father God, na sa kung saan ay involve ang inyong abang lingkod, o po mga mahal sa puso ng inyong abang lingkod, we are praying for them. Ang Magnificent Jesus Church with Pastor Armand de la Peña and Sister Glo de la Peña, ang Daily Bible Study Live sa buhay po ni Pastora Cora Vasquez, Sister Maricon Sano, Mary Ann, and Maribet Rosales. Ganun din po sa Si Jesus ang Pag-asa with Pastor Ed Resuello and Sister Prime Resuello, ang Jesus Christ, True God and Eternal Life Church sa buhay po ni Pastora Lalay Bandoy and Sister April Limbo, together with Sister Geneva Nicolas. Ganun din po sa buhay nila
Sister Elma Sister Elma, Father Gutierrez, Father God, we are praying for GCL Church and ganun din po kay Sister Beniranda Sinita Castillo at Sister Chumi Coronel. We are praying for these people, Father God, at akin pong dalangin na patuloy mo nga pong gamitin at maipalaganap ang mensahe ng mabuting balita. Turuan kaming manatili sa baba at ikaw po ang patuloy na maitaas, Panginoon, at ibigay sa iyo ang kapamahalaan sa lahat ng bagay upang ang dapat itaas ay ikaw po ang magtaas at ang dapat ibaba ay ikaw po ang magbaba. Salamat po, Panginoon. We know that you are so good. You are holy indeed. You are right and just, Father. Salamat sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig at ikaw po ang patuloy na maghubog ng amin pong mga karakter ayon sa iyong nilalayon sa amin pong mga buhay. Salamat po sa iyo ang papurit pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. So, ayun po, no? Good morning sa mga anak ng Diyos. Opo, no? Good morning kay Rowena Baratita. Opo, no? Good morning, Rowena. Opo, no? So, good morning din kay Franz. Opo, no? Kay Ate Meli Mateo Ballester. Good morning. Opo, no? Good morning kay Sister Rosalie Doctama. Opo, no? Kay Sister Marlene Perilla. Kay Pastora Che. Good morning. Kay Bongbong. Opo, no? Praise the Lord. Opo, no? Good morning kay Sister Ellie, kay Brother Lito, opo, Ellie Forbes, Brother Lito Mulano, opo, no? Good morning kay Sister Minay, opo, no? Praise the Lord. Good morning kay Sister Beniranda Castillo, kay Sister Marlene Vergara. Opo, no? Good morning po sa lahat. Opo, no? Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailanman ay patuloy na makakilos ng buong laya sa inyong mga buhay. Sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at babay po sa inyong lahat.